Abala sa kanyang mga takdang aralin si Louie. Siya ay isang batang halos puro pag-aaral lamang ang inaatupag. Sa edad niyang 13, ay kakikitaan na siya ng magandang layunin at plano sa buhay. May kaya ang kanyang pamilya na ibibigay ng kanyang mga magulang ang lahat ng pangangailangan niya sa kanyang pag-aaral. May kuya at ate din siya na sumusuporta din sa kanyang mga ambisyon sa buhay. Ang binatilyo daw kasi ang pag-asa ng kanilang pamilya. Matalino, mabait, magalang at may direksyon sa buhay. Isang pagtawag ang pumukaw sa atensyon ng binatilyo. Kuya! Kuya! Labas ka na dyan, kakain na daw tayo. Ang sigaw ng nakababatang kapatid na babae ni Louie habang kinakatok ang pinto ng kanyang silid. Oo, andyan na. Magliligpit lang ako ng mga gamit ko. Tugon naman ng binatilyo sa kanyang kapatid. Sa pagmamadali ay naihulog pa ni Louie ang kanyang panulat sa sahig. Sa pagdampot niya ng panulat, ay may nakita siyang isang pares ng mga paa sa kanyang pagyuko. Dali-dali siyang napatayo, ngunit wala naman siyang nakitang kung ano o sino na nagmamay-ari ng mga paang iyon. Sa isip ng binatilyo, ay maaaring namalikmata lamang siya o imahinasyon lamang niya iyon. Hinubad niya ang kanyang makapal na salamin at kinusot ang kanyang mga mata. Nasobrahan na yata ako sa pagbabasa. Wika ng binatilyo sa kanyang sarili. Matapos magligpit, ay bumaba na si Louie para sumalo na sa hapunan ng kanyang pamilya. Nasa hapag na ang lahat at siya na lamang ang hinihintay. Buo ang pamilya nila ngayon. Umuwi ang kanyang kuya mula sa destino nito at naroon din ang kanyang ate. Lahat ay nakatitig kay Louie at lahat ay nakangiti. Ang kanilang ama ang unang nagsalita. Louie, anak, mukhang masyado mong dinidibdib ang pag-aaral at nakalimutan mo na kung anong mahalagang okasyon ngayon. Wika ng kanilang ama. Ha? Ano po yun, itay? May pagtatakang tanong ng binatilyo. Nagtawanan ang lahat sa naging reaksyon ni Louie. Sa sobrang pag-aaral niya, ay nawaglit na sa kanyang isipan na kanyang kaarawan ng araw na iyon. Bro, 14 ka na. Binatang binata na ang poging utol ko. Ang nakangiting wika ng kanyang kuya habang kinukusot ang kanyang buhok. At dahil dyan, may espesyal kaming regalo sa'yo. Wika naman ng kanyang ate, sabay abot ng isang regalo. Nagtungo naman sa kusina ang kanilang ina. At sa pagbalik nito sa hapag, ay may tangan na itong cake na may mga nakasinding kandila. Sabay-sabay na umawit ng masayang pagbati ang pamilya ni Louie para sa kanya. Mangilid-ngilid ang luha ng binatilyo sa sorpresa at pagmamahal ng kanyang pamilya. Hinalikan pa siya ng bunso nilang kapatid sa pisngi at matamis na binati siya ng maligayang kaarawan. Inudyukan ng buong mag-anak na buksan na ni Louie ang kanilang regalo. Pinag-ambagan ito ng buong pamilya para lamang sa espesyal na araw na ito. Malapad at napakatamis ng ngiti ng binatilyo
habang pinipilas ang balot ng kanyang regalo. Nang malantad na ang kahon, ay lalong napangiti si Louie. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mapalundag na sa kanyang kinauupuan. Isang mamahaling cellphone ang natanggap niyang regalo mula sa kanyang pamilya. Nagustuhan mo ba ang regalo namin sa'yo? Tanong ng kanyang kuya. Pwede mo yang pang-research ng kung ano-ano. Pwede mo yang pang-research ng kung ano mang related sa pinag-aaralan mo. Wika naman ng kanyang ate. Opo kuya. Ate, salamat po sa inyong lahat. Mama at papa. Sabay lapirot sa maumbok na pisngi ng nakababata niyang kapatid. At sa'yo din, cute naming bunsoy. Nag-uumapaw ang kagalakan ng binatilyo. Matapos ang kanilang munting salo-salo, ay umakyat na sa kanyang silid si Louie. Agad siyang naupo sa kanyang higaan at inilabas na sa kahon ang bago niyang cellphone. Noon ay sumunod ang bunso nila. Nais nitong samahan ang kanyang kuya sa pagbukas ng regalo nito. Wow! Ganda naman yan, kuya. Namimilog ang mga mata ng batang babae pagkakita niya sa mamahaling gadget. Oo nga, bunsoy. Tiyak na mabilis ang internet nito at malinaw ang kamera. Masayang wika ni Louie. Tara, kuya. Selfie tayo. Aya sa kanya ng kanyang bunsong kapatid. Binuksan ni Louie ang kamera. Inilagay niya sa front cam. Hinanap niya ng magandang anggulo at nang akmang pipindutin na niya ang buton para kumuha ng litrato, ay biglang napabitiw ang binatilyo sa kanyang telepono. Buti at sa malambot na higaan ito nahulog. Napalalim ang kanyang paghinga at tumagundong ang kabog ng kanyang dibdib. Kuya, bakit po? Ang naguguluhang tanong ng kanyang kapatid. Wala, bunsoy. Parang nakuryente lang ang kamay ko. Tugon ni Louie sa kanyang kapatid. Baka may iba kang napindot dyan, kuya. Wika naman ng inosenteng batang babae. Siguro nga, bunsoy. Ang may pangangatal na wika ni Louie habang palingon-lingon sa kanilang likuran at magkabilang gilid. Mabuti pa, bunsoy. Mamaya na lang tayo magpicture. I-charge muna natin tong cellphone. Baka mahina na ang baterya. Sambit ng binatilyo. Sige kuya, mamaya ha. Tugon naman ng batang babae bago lumabas ng silid. Nang makaalis na ang kanyang kapatid, ay muling sinubukan ni Louie na kumuha ng litrato. Itinutok niya ito sa anggulo kung saan sila nakapwesto kanina. Maayos naman ang lahat. Wala na ang maitim na figura ng tao na nakita niya kanina. Hindi na niya ito sinabi sa kanyang kapatid dahil ayaw niyang matakot ito. Sinubukan muli niyang kumuha pa ng litrato. Sa likod na kamera naman niya inilagay. Pero maayos pa rin ang kuha. Malinaw at maliwanag. Kahit gabi na at medyo dimang ilaw sa kanyang silid. Sa isip-isip ni Louie ay baka na malikmata lang muli siya. Mag-aalas 11 na nang makatulog ang binatilyo. Masyado siyang nawili sa pagpindot-pindot sa bago niyang telepono
Ayos lang naman kahit medyo tanghaliin siya ng gising kinabukasan. Araw naman ng Sabado bukas at wala naman siyang pasok. Habang mahimbing na natutulog si Louie, ay may lumitaw na maitim na usok sa tabi ng kanyang higaan. Unti-unting nagkahugis ang usok na ito at tila bumuo sa figura ng isang tao. Hanggang sa ang maitim na usok ay naging solido ang anyo at ito ay naging isang malaki at maitim na tao. May malalaki at maitim din ang nangingintab na mga mata nito. Tila may kung anong inaasam na makuha kay Louie sa diin ng pagkakatitig nito sa natutulog na binatilyo. Sumapit ang umaga. Mag-aalas 7 na nang nagising si Louie. Agad niyang nilingon ang maliit na lamesa sa tabi ng kanyang higaan kung saan niya inilapag ang bago niyang telepono. Napangiti siya. Napakaganda talaga ng natanggap niyang regalo. "Kuya! Kuya!" Ang malakas na sigaw mula sa likod ng kanyang pinto, kasabay ang pagkatok. Ito ang pumukaw sa kagigising pa lamang niyang diwa. "Kuya! Baba ka na daw at nakahain na si Mama." Ang pagtawag sa kanya ng nakababata niyang kapatid. "Oo, andyan na." Tugon ni Louie, na ang mga mata ay sa cellphone pa rin niya nakatuon. Isinaksak muna ng binatilyo sa charger ang kanyang cellphone bago siya lumabas ng kanyang silid at bumaba na sa kanilang kusina. "Oh, halika na, Louie. Konting kulo na lang daw yung sabaw na niluluto ng mama at ate mo." Aya ng kanyang ama. "Kamusta yung bagong cellphone mo, bro? Ayos ba?" Tanong naman ng kanyang kuya. "Opo, kuya. Maayos siya gamitin at mabilis ang browser. Salamat po uli." Nakangiting wika ng binatilyo. Matapos ang masaya nilang agahan, ay dali-daling umakyat sa kanyang silid si Louie. Napasigaw pa ang kanyang ina na sana'y tinulungan na muna niya ang kanyang ate sa pagliligpit ng kinainan at paghuhugas ng mga hugasin. Ngunit tila hindi na ito narinig pa ng binatilyo. Napatakbong inakyat ang bawat baitang ng hagdanan. Sinabi na lamang ng kanyang ate na hayaan na lang daw muna nila ito, na sinang-ayunan din naman ng kanilang ama. Pagbukas ni Louie ng pinto ng kanyang silid, ay natigilan ito. Nais niyang sumigaw, ngunit tila nanuyo ang kanyang lalamunan. Kita niya ang isang maitim na lalaki sa tabi ng kanyang higaan. Hawak-hawak nito ang kanyang cellphone, na tila ba may tinitignan ang nilalang na ito sa naturang gadget. Hindi nakakilos sa kanyang kinatatayuan ng binatilyo. Nais niyang lumingon sa iba, ngunit ni pagkurap ay hindi niya magawa. Lalo pa siyang kinilabutan nang makita niyang unti-unti nang lumilingon sa kanya ang maitim na nilalang. "Kuya! Kuya! Hoy! Anong ginagawa mo dyan?" Ang tinig ng batang babae na tila gumising sa kanyang diwa. Agad siyang napalingon sa kanyang tabi. Noon ay napalunok siya ng tuyo, ngunit tagaktak at basang-basa siya ng pawis. Hindi siya nakaimik
at dahan-dahan niyang muling nilingon ang kanyang higaan. Wala na doon ang nakita niyang maitim na nilalang. Nasa ibabaw na din ng mesa ang telepono. Ano ba yun, kuya? Usisa ng batang babae na napalingon din sa may higaan ni Louie. Wala, bunsoy. Bigla lang sumama ang pakiramdam ko. Ang pagsisinungaling ng binatilyo sa kanyang kapatid. Tara na, kuya. Di pa tayo nakapag-selfie kagabi? Aya ng batang babae. Ha? Sige, halika na. Palinga-linga si Louie habang papasok sila ng silid. Sa pagbukas ng kamera sa cellphone, ay muling tumaas ang kaba sa dibdib ni Louie. Nangangamba ito na baka sa pagkuha niya ng litrato ay muli niyang makita ang maitim na nilalang. Naghahanap na ng magandang pwesto ang kanyang kapatid na babae. O kuya, dito, kunan mo ko dali. Ang atat na tinig ng kanyang kapatid na nakapose na malapit sa may bintana. Kinunan ito agad ni Louie. Wala namang kung anong lumitaw sa screen o rumihistro na kakaiba sa nakunan niyang larawan. Nakahinga siya ng maluwag. Sinunod-sunod pa nila ang pagkuha ng kanilang litrato. Sa iba-ibang anggulo at iba-ibang pwesto. Oh, hayan bunsoy. Ang dami na nating pictures. Ang cute talaga ng bunsoy namin, no? Masayang nagtatawanan ang magkapatid habang iniisa-isa nilang tinitignan ang bawat nakuha nilang larawan. Hanggang sa magsawa na ang batang babae at nagpaalam na kay Louie na bababa na ito at makikipaglaro na sa labas. Naiwang mag-isa ang binatilyo sa kanyang silid. Dahil dito ay muling nagbalik ang takot at kaba sa kanya. Muli niyang naalala ang itsura ng maitim na nilalang na nakita niya kanina. Nagpalinga-linga siya sa buo niyang paligid. Kahit sa kisame ay napapatingala din siya. Hinihiling niya na sana ay hindi totoo ang mga nakita niya. Kapag nagkataon, ay mapapalipat siya ng tulugan. Hindi muna nanatili sa kwarto ang binatilyo. Hinugot na niya sa charger ang telepono bago pa man ito mapuno. Lumabas siya ng bahay at hinanap ang ilan niyang mga kaibigan. Isang subdivision ang kanilang lugar, kaya magkakatabi lang ang mga kabahayan. Kapitbahay lang din niya ang kanyang mga kabarkada. Eksaktong nabungaran niya ang dalawa niyang kaibigan. Nasa harapan sila ng katapat nilang tindahan. Mukhang abala ang dalawa sa pagpindot ng kanilang mga telepono. Uy, Carl! Mark! Tawag ni Louie sa mga kaibigan. Uy, Louie! Kanina ka pa namin inaabangan. Halika, laro tayo. Aya ng dalawang binatilyo. Balita namin, may bago ka daw cellphone. Ang gara daw, sabi ng bunso nyo. Wika ni Carl. Patingin naman kami. Sambit naman ni Mark. Agad dinukot ni Louie sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone. Uy, wow! Ang astig naman niya, Louie. Sigurado masarap ilaro yan sa linalaro naming mobile game. Wika ni Carl na namimilog ang mga mata.
Mobile game? Ang may pagtatakang tugon ni Louie. Eto, panuurin mo. Sambit naman ni Mark, sabay pakita sa kanilang nilalaro sa kanilang telepono. Hindi noon interesado si Louie sa mga ganoong klaseng laro sa mobile phone. Isang basic phone lamang noon ang meron siya, at sapat na iyon para magkaroon ng komunikasyon sa kanyang pamilya kapag nasa paaralan siya. Madali lang ba yan? Tanong ni Louie sa mga kaibigan. Oo naman. Ako nga nung isang linggo ko lang itong nilaro eh. Ngayon gamay na gamay ko na. Wika ni Carl. Pero mas mahusay si Mark. Kasi matagal ng player yan eh. Dagdag pa nito. Ano, gusto mo bang masubukan? May pang-internet ba yan? Tanong ni Mark. Oo, nakaali daw to. Pang isang buwan na. Tugon naman ni Louie. Eh di ipasa ko na itong app sa'yo, tapos magkakasama tayong maglalaro. Masayang wika ni Carl. Sige ba? Nakangiting wika naman ni Louie. Matapos na ma-install sa kanyang cellphone, ay agad itong binuksan ni Louie. Nakaalalay naman ang dalawa niyang kaibigan at itinuturo ang bawat gagawin at kailangang tandaan sa pag-uumpisa ng isang bagong gamer. Dahil sa taglay na talino ni Louie, ay madali niyang nakabisado ang lahat. Tila nga daw naging mas mahusay pa siya kay Carl, ayon kay Mark. Nakailang laro sila at di na nila namalayan pa ang paglipas ng mga oras. Kuya, uwi ka na daw, kakain na tayong tanghalian. Ang sigaw ng nakababatang kapatid ni Louie. Eksakto namang patapos na ang kanilang pang-10 laro. Kami din, Louie. Uuwi na mamaya. Gutom na kasi kami. Uwi ka ni Carl na hinahagod pa ang maumbok na tiyan. Ha? Ayaw nyo na agad? Tila may pagkadismaya ang tinig ni Louie. Bukas na lang ulit. May pupuntahan pa kasi kami mamayang hapon. Sambit naman ni Mark. Pwede ka namang maglaro mag-isa dyan. Iba nga lang ang kakampi mo. Dagdag pa ng kanyang kaibigan. Nawili at naaliw ng husto si Louie sa bago niyang tuklas na laro. Tila may bigat siyang nadama sa kalooban nang umayaw na at naguwian ang kanyang mga kaibigan. Pag-uwi sa kanilang bahay, ay dumiretso na sa hapag ang binatilyo. Nakaupo na siya sa harap ng mesa, ngunit sa hawak na cellphone pa rin nakatuon ang kanyang atensyon. Louie, ano ba yung pinagkakaabalahan mo dyan, anak? Ni hindi ka pa nakapaghugas ng kamay. Uwi ka ng kanyang ama. Tila walang narinig ang binatilyo. Hoy, bata ka! Hindi mo ba narinig ang papa mo? Ang mataas na boses ng kanyang ina. Oo na. May padabog na tinig ni Louie. Sabay bagsak sa mesa ng kanyang telepono. Napalingon na lamang ang kanyang mga magulang habang siya ay patungo sa lababo para maghugas ng kamay. Pagkatapos kumain, maligo ka na ha? Sigaw ng kanyang ina na para bang naninibago sa ikinikilos ng binatilyo. Walang tugon mula kay Louie sa sinabi ng kanyang ina. Tahimik na kumain ang binatilyo. Tila nagmamadali
at ni hindi na nagawang maubos ang kanyang kinakain. Walang kibo na tumayo sa harap ng kanilang hapag at agad na ding tumalikod. Akmang tatayo sana ang kanyang kuya, ngunit pinigilan ito ng kanilang ina. Tahimik lang na nagsenyasan at napagkasunduang palampasin na lamang muna ang hindi magandang pakikitungo ni Louie sa kanila. Matapos makaligo, ay nagkulong na sa kanyang silid si Louie. Kinuha ang kanyang cellphone at muling inumpisahan ang laro. Sa ikli ng panahon na natutunan niya ang mobile game na ito, ay nahumaling na siya ng husto. Masaya siya kapag nananalo ang kanyang team. Naiinis kapag siya ang pinupuntirya ng mga kalaban. At kulang na lang na magwala siya kapag sila ay natatalo. Walang kamalay-malay ang binatilyo na may isang nilalang na nasa kanyang likuran na tila ba natutuwa sa unti-unti niyang pagbabago. Lumipas pa ang mga araw at patuloy sa pagkahumaling ang binatilyo sa nasabing mobile game. Isinasantabi na niya ang kanyang mga aralin para lamang makapaglaro. Kung minsan ay nagdadahilan pa siya upang makaliban sa kanyang klase para maghapon siyang makapagkulong sa kanyang silid. Natuto na siyang magmura at magsalita ng mga masasamang mga salita. Lalo na nung matutunan niyang pwedeng makausap ang mga kakampi niya sa laro habang nagaganap ito. Minsan ay naririnig na siya ng kanyang pamilya na tila ba may inaaway sa loob ng kanyang silid. Ngunit kapag kinakatok siya at tatanungin kung anong nangyayari sa kanya, ay sinasabi lamang niya na huwag na siyang abalahin. Maging ang pagkain ng maayos ay hindi na niya nagagawa. Nakakailang subo pa lamang ay tatayo na siya at aalis na sa harap ng mesa. Hindi na rin siya halos nakakatulog ng wasto at nasa oras. Isang araw ay hindi na nakapagtimpi ang kanyang ama. Kinumpronta siya nito at kinausap ng masinsinan. Subalit matigas ang pagtanggi ng binatilyo na makipag-usap. Pilit niyang sinasabi sa mga magulang na huwag na siyang pakialaman sa kanyang nais. Dahil sa sinabing ito ng binatilyo, ay hindi na nakapagpigil ang kanilang ama. Inagaw nito ang telepono sa kamay ni Louie at ibinalibag sa sementadong sahig. Nawasak ang gadget at nagtalsikan ang mga bahagi nito na nadurog. Ibinigay namin ito sa iyo para sa ikabubuti mo, hindi para maging ganyan ka. Ang tinig ng kanilang ama na noon lamang nagngit-ngit sa galit. Sapo-sapo nito ang naninikip na nitong dibdib at halos manlambot sa panginginig ng kanyang buong katawan. Noon ay natulala lamang si Louie. Nanlaki ang mga matang nakatitig sa nawasak niyang telepono. Tila walang ibang naririnig o nakikita. Inakay ng kanilang ina at kanyang ate ang kanilang ama. Tila hirap na ito sa paghinga at parang aatakihin na sa puso. Bumukas ang kanilang pinto. Nandito na ako. Hindi na natapos pa ng kanilang kuya ang sasabihin nito nang madatnan at makita ang isang masamang eksena. Anong nangyari dito? Tanong ng lalaki. Madali ka.
Akayin mo ang papa niyo. Dalhin mo sa kotse. Ang natatarantang wika ng kanilang ina. Kailangan nilang maisugod sa pagamutan ng kanilang ama. Habang nagkakagulo ang lahat, ay tila blanko pa rin ang isipan ni Louie. Titig na titig pa rin ito sa nawasak na gadget. Noon ay nawakan ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang kamay at hinihila siya nito. Kuya! Kuya, si Papa! Dalhin natin sa doktor! Umiiyak na wika ng batang babae. Subalit tila naging isang bato na si Louie at wala ng anumang ekspresyon ang mabibilog nitong mga mata. Hanggang sa magpumiglas ang binatilyo sa pagkakahawak ng kanyang kapatid. Tumalikod siya at patakbong umakyat sa kanyang silid. Pabalibag niyang isinara ang pintuan at diretsong dumapa sa kanyang higaan. Wala nang umintindi pa sa kanyang hindi kaaya-ayang ikinilos. Mas natuon ang atensyon nila ngayon sa kalagayan ng kanilang padre de pamilya. Naiwan ang kanyang ate at bunsong kapatid. Ang kanilang ina at kuya ang nagdala sa kanilang ama sa pagamutan. Louie? Louie? Okay ka lang ba dyan? Ang malumanay at may pag-aalalang tinig ng kanyang ate. Kuya, labas ka na dyan. Hindi kami galit sa'yo, kuya. Ang mangyak-ngyak na wika ng kanilang bunso. Nanatiling walang tugon ng binatilyo. Kaya nagpatuloy din sa pagtawag at pagkatok sa kanya ang nag-aalala niyang mga kapatid. Louie, buksan mo tong pinto, kakausapin ka lang ni ate. Ang pagsusumamo ng babae. Umalis na kayo! Ang pasigaw na tinig ni Louie. Kuya, hindi kami aalis dito hanggat hindi ka lumalabas dyan. Uwi ka ng batang babae. Sinabi nang umalis na kayo! Napaatras ang dalawang magkapatid na nasa harapan ng pintuan. Tila iba na ang boses na kanilang narinig. Malalim ito na tila nagmumula sa kailaliman. Garalgal at nakakakilabot. Napatakbo na ang mga babae sa takot. Pumasok na sila sa kanilang silid at doon ay nagsumiksik sa isang sulok at nagyakap. Ate, sino yung kasama ni kuya sa loob? Ang nanginginig na tinig ng batang babae. Hindi ko alam, bunsoy. Dito na lang muna tayo. Antayin natin makauwi sila mama. Nangangatal ang buong katawan ng magkapatid habang mahigpit na magkayakap. Lumipas ang 3 oras at nakauwi na ang kanilang kuya, kasama ang kanilang ama at ina. Paghinto pa lamang sa garahe ng kanilang kotse, ay nagmadali nang bumaba ang magkapatid. Umiiyak na sumalubong ang dalawa sa kanilang ama at ina. Yumakap sila sa mga ito. Mahigpit na pagkakayakap. Mabuti na lang daw at hindi tuluyang inatake ang kanilang ama. Sumikip lang daw ang paghinga nito dahil sa pagbigat ng kanyang kalooban. Sabay-sabay na pumasok ang mag-anak sa kanilang bahay. Sa pagbukas ng pintuan, ay nakita nila si Louie. Nakatayo at lumuluha. Mabilis itong sumalubong sa kanila at umiiyak na yumakap sa kanilang ama.
Papa, sorry po. Papa, sorry. Ang tanging sinasambit ng binatilyo ng paulit-ulit. Noon ay lalong bumuti ang pakiramdam ng kanilang ama. Napangiti ito at napayakap na rin kay Louie. Nangingilit naman ang luha ng kanilang ina na nakangiti na rin sa namamasdang eksena. Habang ang dalawang magkapatid na babae ay nakangangang nagkatinginan. Tuliro naman ang kanilang kuya na wala pang kaalam-alam sa totoong naganap. Nag-usap ang buong mag-anak. Nagkapatawaran at naglambingan. Tila nakabalik na sa dating katauhan si Louie. Hanggang sa lumalim na ang gabi at nagpasya ng mamahinga ang lahat. Madaling nakatulog ang binatilyo. Naging panatag na ang kanyang kalooban at payapa na ang kanyang diwa. Sa kanyang paghimbing ay muli na namang lumitaw ang maitim na nilalang sa kanyang tabi. Nakangisi. Tila nagbabadya ng isang kakilakilabot na trahedya. Nagmulat si Louie. Maliwanag na. Umupo na siya at kinusot ang kanyang mga mata. Hinanap niya ang kanyang salamin, ngunit hindi niya ito makita. Napansin niya ang mahabang manggas na kanyang kasuotan. Hindi ito ang tipikal niyang pambahay at pantulog. Nagtaka siya. Malinaw niyang nakikita ang bawat detalye at disenyo ng kanyang kasuotan ngayon. Wala na ang panlalabo ng kanyang paningin. Iginala niya ang kanyang mga mata sa buong silid. Wala namang kakaiba sa paligid. Hanggang sa matapat ang kanyang paningin sa malaking salamin ng kanyang aparador. Noon ay nasilayan ang kabuuan ng kanyang asul at itim na kasuotan at matipunong anyo. Ang itsura niya ay pareho lamang. Ngunit kita niya na parang mas mataas siya ngayon at mas matikas ang kanyang katawan. Ang kanyang kasuotan ay tulad sa paborito niyang karakter sa kinahuhumalingan niyang laro. Napangiti siya at natuwa. Tila totoo ang kanyang nakikita. Panaginip pa ito? Tanong niya sa kanyang sarili habang pabaling-baling sa harapan ng salamin. Isa akong mandirigma sa anyo ko, kagaya sa mobile game. Laking tuwa ng binatilyo. Pero parang may kulang sa pakiramdam niya. Wala ang kanyang sandata. Hinanap niya kung nasaan ang malaki niyang espada. Hindi niya ito natagpuan sa kanyang silid. Kaya pinasya niyang lumabas. Pagbukas niya ng pintuan, ay mas lalo pa siyang namangha at napatalon sa galak. Tila nasa ibang dimensyon siya ngayon. Ganitong-ganito ang lugar kung saan ginaganap ang labanan sa nilalaro niyang mobile game. Ang mga pader, ang mga bato at mga damo na kanyang nakikita ay katulad talaga sa mobile game. Akala ko ay hindi na ako makakapaglaro pa. Uwi ka ng binatilyo sa sarili. Dapat pala maging alerto ako at handa sa mga makakalaban ko. Kailangan kong makita ang aking sandata.
Kabisadong-kabisado na talaga ni Louie ang takbo ng laro. Naglakad-lakad siya at nakiramdam sa bawat kaluskos na maririnig niya. Hanggang sa makita na nga niya ang kanyang malaking sandata. Agad niya itong kinuha at hinawakan ng mahigpit ng isang kamay. Ngayon ay kumpleto ang kanyang karakter. May magarang kasuotan at malupit na espada. Handa na siyang humarap ngayon sa mga kalaban niya. Ipinagpatuloy niya ang paglakad. May pag-iingat ang bawat hakbang niya at paminsan-minsay nagkukubli siya sa mga damuhan. Hanggang sa may makita siyang isa pang karakter. Mas malaki ito sa kanya at mukhang malakas din. Isa itong kalaban sa tingin ni Louie. Dapat ay masurpresa ko ito. Isang hataw lang nitong sandata ko at tiyak bagsak yan. Wika ni Louie na dahan-dahan na sa paglapit sa kanyang kalaban. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata at hinataw niya sa ulo ang nakatalikod na kalaban. Matibay nga ang karakter na ito dahil hindi niya kaagad napabagsak. Ngunit kita niya na nasaktan niya ito. Akbang sasalag pa ang kanyang kalaban nang hinataw niya itong muli sa ulo. Doon ay tumumba na ang una niyang nakalaban. Sus! Walang kahirap-hirap. Napakadali naman nun. Pagmamayabang ng binatilyo sa sarili. Muli siyang lumakad at humanap ng makakalaban. Nakita niya ang isang karakter na babae. May hawak itong sandata. Isang pana. Durog ka sa akin ngayon. Wika ni Louie. Sabay damba sa kanyang kalaban. Napalingon pa noon sa kanya ang babaeng karakter. Ngunit hindi na ito nakaiwas pa sa kanyang pag-atake. Tinamaan niya sa muka ang kanyang kalaban. Bagsak agad ito. Ano ba yan? Ang hihina naman ng mga kalaban dito. O baka naman malakas lang ang pinsala sa pag-atake ko. Lalo pang nakadama ng saya at pananabik si Louie. Dapat masubukan ko itong lakas ko sa malakas din na kalaban. Kahit siguro magbulong pa ang 2 o 3 kalaban, ay hindi sila mananalo sa akin. Wika ng binatilyo habang patuloy sa paglakad at pagtugis ng kalaban. Maya-maya lang ay may napansin siya. Tila yata mga kalabang karakter lang ang nakikita niya. Walang mga tore na dapat sirain o mga dagdag na mga karakter. Wala ding mga naglipa ng halimaw sa likod ng mga bato o damuhan, katulad sa nasabing mobile game. Pero nagkibit balikat na lamang ang binatilyo. Isa lamang naman itong panaginip. Kaya ayos na kahit hindi eksakto ang lahat ng detalye. Isa na namang karakter ang nakita ni Louie. Sa tingin niya ay isa itong karakter na gumagamit ng mahika. Maliit na babae na may tenga ng isang pusa. Ito ang karakter sa laro na pinakaiinisan niyang makalaban. Sa tuwing malapit niya na kasi itong mapaslang, ay nagagawa pa nitong makatakas at makatakbo dahil sa espesyal na abilidad nitong karakter na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hinding-hindi na ito makakatakas pa sa kanya.
May ibinatong sandata sa kanya ang kalaban ngayon, pero wala itong epekto sa kanya. Ang lakas ko na talaga. Baliwala ang kapangyarihan ng kalaban. Wika ng binatilyo. Nang makalapit na siya sa kanyang kalaban, ay tiniyak niyang hindi na ito makakatakbo pa. Hinataw niya ito at tinamaan niya sa ulo. Sa lakas ng paghataw niya, ay tumalsik pa ang kanyang kalaban. Ngunit patid niyang hindi pa iyon sapat. Kaya sinigurado niyang hindi na ito muling tatayo at mabubuhay muli. Pinaghataw niya ito sa lahat ng parte ng katawan, hanggang sa halos nadurog na niya ang buong katawan ng kalaban. Agad na paikot at napalingon sa kanyang likuran ng binatilyo. May dalawa pang karakter ang patungo sa kanya. Isang lalaking karakter. Mukhang mandirigmang kamay lamang ang gamit sa pakikipaglaban. Kasama nito ang isang babaeng karakter na sa tingin ni Louie ay isang suporta sa kanyang kalaban. Sige, sumugod kayo. Kaya ko kayong lahat kahit ako lang mag-isa. Wika ni Louie at sinalubong ang dalawa niyang kalaban. Una niyang tinamaan ang karakter na lalaki. Nagawa pa nitong makaiwas sa una niyang wasiwas. Ngunit tinamaan din niya sa ikalawa. Sapul sa katawan ang kalaban niya at kita niyang nanghihina ito. Kaya hinataw pa niya ito sa ulo at doon niya ito napabagsak. Mga mahihina! Sigaw ni Louie sa kanyang mga kalaban. Sunod niyang inatake ang huling karakter na kanyang kalaban. Napaatras na ito at tila nagmamakaawa na sa kanya. Pero katulad sa laro, ay kailangan niyang tapusin ang lahat para manalo. Isang malakas na hataw lang at nagawa niyang mapaslang ang huling kalaban. Ngayon ay kailangan na lang niyang mawasak ang base ng kalaban para matapos na niya ang laro. Muli siyang naglibot sa paligid hanggang sa makita na nga niya ang base ng kalaban. Agad niya itong sinugod. Sinamantala niyang wala pang muling nabubuhay sa mga pinaslang niyang mga kalaban. Pinaghataw niya ito ng kanyang sandata hanggang sa makita niyang nagkasira-sira na ito. Bigla siyang napatigil nang may isang lagusan na bumukas sa isang pader. Mula sa lagusan ay may lumabas pa na isa pang bagong karakter. Aba, may pang-anim pa palang kalaban. Mas okay tong laro na ito. Mas maraming makakalaban. Nakangising wika ni Louie. Ngunit bago pa man siya makalapit sa kalaban, ay tumakbo na ito pabalik sa lagusan. At tatakas ka pa ha? Gigil na wika ng binatilyo. Pumasok din siya sa lagusan. At doon ay nagbago na naman ang anyo ng buong paligid. Napakaraming iba't ibang karakter pa ang kanyang nakita. Halos mapalibutan na siya. Ngunit ni isa sa mga ito ay tila takot na sugurin siya. Ano? Sugod na mga mahihina. Magsabay-sabay pa kayo. Sigaw ng binatilyo na nakatipa ang mga kamay. Hanggang sa makita niya ang 5 karakter na lalaki na patungo sa kanya. Naglalakihan ang mga ito at may kanya-kanyang mga sandata. Sige, sugod. Lalabanan ko kayong lahat.
Wika ni Louie, sabay sugod sa 5 karakter na papalapit. Hinataw niya ang mga nasa unahan, ngunit nasalag ng kalaban ang kanyang tira. Malalakas ang mga ito, wika ni Louie sa sarili. Isang kalaban ang umikot sa kanyang likuran. Hinataw siya sa kanyang batok. Nakadama ng sakit si Louie, ngunit nakayanan niya ito. Hinarap niya ang mga umatake sa kanya at hinataw niya ito. Subalit muli ay nasalag lamang ang kanyang pag-atake. Hanggang sa nagsabay-sabay na sa pagtira ang 5 niyang kalaban. Hindi na niya alam kung ilang beses na siyang tinamaan ng kanilang mga sandata. Hanggang sa manghina ang kanyang pakiramdam. Isang malakas na hataw pa sa kanyang ulo. At doon na siya bumagsak at nawalan ng malay. Nakahiga ngayon sa isang puting kama si Louie. Nasa isang pagamutan na siya ngayon at kritikal ang kanyang kalagayan. Maraming hampas sa buo niyang katawan ang kanyang tinamo upang mapatigil siya ng 5 tanod na rumisponde para pikilin ang isang binatilyo na nag-aamok. Ayon sa isang kapitbahay na puwersahang pumasok sa gate ng bahay nila Louie, ay nakarinig sila ng mga sigawan at kumusyon sa pamamahay ng mag-anak. Kaya isa-isang naglabasan ng mga residente upang alamin ang nangyayari sa noon ay tahimik na tahanan. Tila may nag-aaway at mga nagsisigawan. Sa pagbukas nga ng isang kapitbahay sa gate, ay agad nga niyang nakita si Louie na nanglilimahid sa dugo. Hawak-hawak ang isang dugo ang baseball bat at tila nauulol na sa paghampas at pagsira sa kanilang nakaparadang kotse. Ayon pa sa Ginoo, ay matinding takot ang nadama niya nang lumingon sa kanya ang binatilyo na purong itim ang malalaki nitong mga mata. Unang pinaslang ni Louie ang kanyang kuya. Nakatapat lang niya ang silid. Noon ay balang naglilinis ng sarili nitong silid ang kanyang kuya. Sumunod ay ang kanyang ate, na noon ay may hawak na sandok at kasalukuyang nagluluto ng kanilang agahan. Sunod ay ang bunso nila, na noon ay nagliligpit pa lamang ng kanyang higaan. Pinagbabato niya ng mga una ng kanyang kuya Louie upang depensahan ang sarili. Panghuli ang kanyang ama at ina na nagising sa sigaw ng bunso nila. Nais lamang sana ng kanyang mga magulang na maawat siya at mapakalma. Lahat ng kanyang mag-anak ay malakas na hampas sa ulo ang kinamatay. Pumasok ang isang nurse upang i-check ang kalagayan ni Louie. Matapos matignan ng nurse ang binatilyo ay lumabas na ito. Sa pagsara ng pintuan, ay lumitaw muli sa tabi ni Louie ang maitim na usok. Unti-unti itong nag-anyo at naghugis tao. Nakamasid ngayon sa walang malay na binatilyo ang isang maitim na nilalang ng kadiliman. Nakangisi sa kanyang pagwawagi. Matagal nitong inasam ang kaluluwa at katawan ng binatilyo. Nasilaw at naakit ang diablo sa kakaibang ningning at liwanag ni Louie. Isang mabuting kaluluwa na hinintay niyang mabahiran ng kasamaan at kadiliman. Para sa kanya, ay isa itong malaking tagumpay para sa mga kampo ng dilim. Muling nag-anyong usok ang diablo
at sumuot sa nakabukang bibig ng binatilyo na may nakasaksak na puting tubo. Agad nagmulat ng mga mata si Louie. Mga malalaking mata na nangingintab at purong itim. Ngumiti ito at lumitaw ang matutulis na mga ngipin. Bumangon ang binatilyo. Inalis niya lahat ng mga swero at tubo na nakakabit sa kanya. Bumaba ng kama at kinuha ang bakal na stand na sabitan ng swero. Tingin niya dito ay isang mahabang tungkod na maaaring maging sandata. Lumabas siya ng silid at muling humanap ng mga makakalaban niya. Dinig ngayon sa isang ospital ang mga sigawan at hiyaw ng mga taong inatake ng isang diablong binatilyo. Lahat ng makasalubong ni Louie ay kanyang inaatake. Kailangan niyang mapaslang lahat ng mga kalaban at mawasak ang kanilang base, katulad sa kinahuhumalingan niyang mobile game.